PSEI hit 5-year low. Magre-react na naman ako on a video from the Intelligent Investing with April Tan. Market hits new 5-year low. What's behind the sell-off? Okay, so panoorin nyo yan. Gusto nyo? Ako magre-react on different slide. Well, actually, nagre-rebound siya recently, no? Ang tanong, magko-continue kaya yan? So, nag-start yung sell-off na yan nung naglabas ng mga video, yung Zaldico. Nasa inner circle yan ni BBM. And gumawa siya ng accusation na sangkot sa flood control, di ba? Na scandal. Si mismong president and pati yung kanyang cousin, si Romualdez. Then recently, karon ng rally yung Iglesia ni Cristo. Salita doon yung kapatid niya, current Senator Amy Marcos. Again, nasa inner circle yan ni Marcos or ni President BBM, and sinabi niya, gumagamit daw ng pinagbabawal na droga si BBM na marong klase ng wag kunyari ilabas mo siya sa headline, nabasa siya ng mga investor, not just in the Philippines, all over the world, di ba? Talagang magdadalawang isip ka talaga kung papasok ka pa ba dyan sa Pilipinas, mag-invest, whether it becomes or whether it's the stock market or yung direct investment talaga. Mahirap no? So all of those headlines nakapagpa ng investor confidence, okay? Negative sentiment. Ang tanong, yung makapagpa-reverse ng negative sentiment na yan? Well, I'm really not sure, mukhang mahirap Ang bibigat ng accusation. Anyways, parang buhay pa rin yung ito yung Janet Napoles corruption dati, okay? Or say pork barrel scandal, diyan pa rin siya naglalaro Remember, after that, nagrally, baka ganun din dito, okay? Kasi sa fourth quarter, maglalabas daw ng malaki-laking pera ang gobyerno para stimulate yung economy. We'll see kung mapupunta yung potentially lalabas nila na yun. Anyways, ito yung ngayon, year-to-date performances of different indices. And as you can see, the PSEI is still the worst performing stock market in Southeast Asia region, and parang the worst performing stock market in the world sa ngayon, okay? Ayun, yung US market, nagre-retreat sila recently. Kakaroon ng sell-off. Okay, Dow closes down nearly 500 points. Longest slide since August. Bakit? Concerns about the valuations of RTP. Siyempre, malamang inflated yan. Diba? So, similar sa dati, .com bubble. Inflated din yung mga valuation dati. Which is, ganyan naman talaga yung galaw dyan sa, tawag nito, sa stock market. Kapag may isang nagde-develop na storya, diba? Kapag gagawa niya ng estimate, blah, 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 mga analyst, normally or initially talagang i-inflate nila yan Bakit? Para madaming sumakay. Ha? Kunyari dito sa US market ngayon, di ba? Grabe yung panggagatas nila sa storya ng artificial intelligence. While yes, siguro mga 1 decades from now, maging malaking bakay yan sa takbo ng mundo. Pero, hindi mo agad marirealize yung value ng AI sa umpisa. Similar to .com bubble. .com bubble dati Okay, na from the peak, nag-crash siya more than 50%.
So yung mga ano ngayon, pangit sa visit na Philippine stock market. Doon tayo sa exciting na market, yung mga AI stock, tech stock. Pag eto nag-correct ng 50%, di ba? Yak ka na lang. Possible ba yun? Yes, possible yun. Okay? Isang stock market na overvalued, anything is possible. Okay? Eventually, ang nagbubot lang naman nito ngayon, mostly is Nvidia. Eventually, magtatap na yung earnings niya, wala siyang mabentahan na niyang chips, gano'n. Or makapag-catch up yung ibang competitor. Diba? Kasi yung ginagawa ng Nvidia ngayon is nag-invest siya on yung mga AI companies. And then in return, yung mga AI companies, bibili sila ng bibili sila ng chip sa Nvidia. Ang mangyayari noon, syempre, yung sales figure na i-report ng Nvidia, pangat ng pangat. Eventually, yung ganong cycle, di ba? Mag-stop yun. Kasi nga, yung mga ganyang, mga innovation, diba? Hindi yan agad-agad magmamaterialize, hindi yan profitable sa una eh. Puro pag-burn ng cash yung ginagawa niyan eh. Hanggang kailan sila mag-burn ng cash? Malapit nang matapos yan, okay? Pag natapos yan, yung mga kakatalon pa lang sa mga US market, good luck. Meanwhile, yung international, medyo nagre-retreat din siya, no? 24%. Emerging market, malakas pa rin. Almost 30%. Southeast Asia, lumalakas. Pilipinas na lang yung hindi, 13%. Total world, 16%. And my personal dividend retirement portfolio, medyo bumabalik na rin siya, no? Medyo nagre-rebound. Almost 20%. May mga paparting pa ang dividends, no? Throughout the end of the year. And if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So now, magre-react na ako on this video. At least yung different slides. So, the PSEI index is down. Ito yung nung nakarang araw. Nung lumabas yung expose ni Zaldico. And, may mga namiling foreigner, oh. Okay. So, madaming nagbebentang, nagpanik na Pilipino. May mga foreigner na sumalo. Okay, eto, di ba? Zaldico drops bombshell na medyo, may mailalabas pa daw siya eh. Malalaman natin. At ilalabas niya siguro ba magda-down yung PSEI. So, ba't mabigat yung nito, yung video niya? Kasi nga, nasa inner circle yan ni, president, no? Kumbaga, sa isang company, insider, di ba? Maraming nalalaman. Okay? So, eto yung mga, performer, no? So, nagpe-perform ngayon yung dalawang telco stock kasi, dumapa naman kasi sila ng, ng matindi nung mga nakaraang weeks because of konektadong Pinoy Bill. Yung konektadong Pinoy Bill, wala yun. Sinong papasok na, sinong matinong, matinong telco company na, let's say, ibang bansa, papasok pa sa Pilipinas, crowded na yung telco sa Pilipinas. Dito nga, until today, hindi pa sila profitable, mga matagal-tagal pa. Ba't pa sila papasok dito, no? Anong kikitain nila dito? So, performer din, Manila Mining, okay, OGP, di ba? All in. Binabasya ko rito kasi OGP, ganda-ganda. O, di mag all in ka. Tignan natin. Confident ka pala dyan eh. All in mo na. Okay? So, APX, ito talaga yung gold play. Yung legit na gold play. In my personal opinion. And PX, ito naman, wala to. Walang next year. Baka hindi pa next year matapos yung niyan eh. Tawag nito. Kanilang mga exploration, extension ng kanilang mga minahan. Diba? So, ito yung technical analysis. Okay. So, lahat ng candle below the indicators.
Tell everything. Okay? Parang ganyan yung sinasabi ng mga ganyang indicator eh. So, ito pala, no? May mga question. Should investors take advantage of the rallies of telcos and mining stock? Parang too late na eh. Di ba kasi nung nandito yung tel, ano yan eh, parang visit na 9% dividend yield. 9% plus. Si Globe is, nung nandito ata siya, mga 6% plus. Na we all know, yung mga telco, may ano yan, may resilient yan na earnings and cash flow kasi pang araw-araw na visit ng mga pinagso-social media nyo dyan, no? Load kayo ng load ng pang-internet nyo. Talagang magkaroon lagi ng ano yan, profits and cash flows. Another question dito, what needs to happen for the market to become more bullish? Para sa akin, kailan may makulong na yung mga politikong mabibigat talaga. Kapag ganon, then you know na seryoso si PBBM na habulin yung mga yung mga sangkot sa corruption. Hanggat walang nangyaring ganon, wala, no? Istoryahan, kwentong barbero, ganon. So, I think yun yung mapagpa-reverse ng sentiment ngayon dyan sa mga flood control issues. So, ito yung kanilang kinaka-cover na stock and yung performance nila versus estimate. Outperformer. RLC, SMPH, parehas na sa property sector. And IKL, mining, MAC, Wilcon. Well, may struggle ngayon yung mga discretionary items. So, medyo, I think, mahirap pasukin yung Wilcon. AC, GT Cap, wala. MWC, wala talagang mag-grow to na mag-grow in the coming quarters. And underperformers, AZN, wala na to. Diba? Kung naipit ka dyan dati, or ipit ka ngayon, it's over. Naipit kasi isang company na sobrang laki ng leverage. So, in the coming quarters, kakainin mo yung leverage na yon. So, FGen, mahirap i-analyze si FGen ngayon kasi nga, a big part na nilang performance, sales, profit, cash flow. Next year, mawawala na yon kasi nga, nabenta na nila yung kanilang natural gas portfolio. So, magre-reinvest sila ng kanilang mga proceed. Matagal pa bago mag-materialize yun eh. Di ba? So, FLI, TEL, underperformer, P-Gold, underperformer. So, JFC, may issue din yung mga, ngayon eh. Mga restaurant, yan, pizza, Costco. Parang flat kasi ni-report ni Costco eh. JGS, wala to. No? Nakilid pa rin yan sa kanyang, impact ng pag-close nila ng petrochemical. In the coming quarters, yung Bloom, no? Diba? Nag-declare to ng dividend this year. Dividend stock, Bloom. Yari na kagad yung pumasok yan. And inline, SM, LTG, SECB, Maynilad, AGI. Wala kasi silang valuation kay LTG eh. I think magko-correct pa continuously. Eto, Wilcon, AC magko-correct pa to eh. AZN, wala na. It's over. Ali. Diba? Kung similar multiple with RLC or maybe MEG, maangalahati pa to eh. Okay? KFC, I think magko-correct pa to. Pizza, magko-correct pa yan. JGS, magko-correct. Bloom, magko-correct pa to. Seb, I think mag-flat to. And the rest, I think, chill-chill na yung ngayon. And then ito naman yung power sector. So, syempre, kailan pa ba visit na every quarter pangat ng pangat. So, AP, aktual lang. AZN, wala. FGen, mahirap i-analyze si FGen ngayon. So, FCC, Lagapak. So, retailers and restaurant. Wilcon, wala to, no? Babagsak ng economy. Sinong bibili ng mga home improvement? RHI, P-Gold, I think magiging resilient yan in the coming quarters. SM Retail. Wala yung pati mga restaurant, no? Titipid nga mga tao eh. Na-squeeze ngayon yung mga restaurant na na yan, na businesses. Then you have the property sector.
Diba? Ayan, Ali tsaka SMPH, wala to. Feeling ko, possible mga lahat, diba yung dalawang yan? So, SMPH Meg RLC above call estimate and below yung Ali and FLI. Other notable 3Q earnings result. AC, wala, no? Ayan, I wouldn't buy AC sa ngayon. Nickel, baka it's too late na. Nung second quarter ka bumili niyan. Mac, JD Cap, saktuhan lang. And Bloom, dividend stock. Ako, may bigyan ng dividend next year. Malamang hindi. So, mayroon siya rito, stock spotlight. Maynilad, ano ba nangyari sa Maynilad? So, Maynilad sa ngayon is trading a little bit above its IPO. Lumagapak siya 40, wala, no? Siguro pag lumagapak siya sa 10 pesos, doon mo siya mapansin. Okay? Ngayon, kung totoo yung estimate ng call na 7% dividend yield, ang pwede yun So, bakit nasa stock spotlight? Stable and predictable cash flow kasi nga utility. Diba? Nagamit ng Pilipino. Clear growth path from big infrastructure spending. Okay, attractive dividends plus capital appreciation. What should be the mindset of investors be given the state of the market? Bumili ka lang, okay? Look for opportunities and press the buy button. Pag bumagsak, ganun pa rin. Keep looking for opportunities and then again, press the buy button. Pag bumagsak ulit, ganun pa rin. Ulit-ulitin mo lang na ulit-ulitin. And don't forget to diversify. Eventually, magbabounce back yung market. And I think ayun lang, no?